4 na taon ang nakararaan. Nakilala namin ang isang amang may hindi pangkaraniwang karamdaman. Hindi niya mapigilan ang panginig at paggalaw ng katawan. Hindi rin siya makatayo at makakilos mag-isa. Ito ang kondisyon ni Marlon mula sa Mamburao Occidental, Mindoro. Matyagang inaalagaan ng nooy 9 na taong gulang na si Ana Marie ang kanyang ama. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa papa mo? Mahal ko po si Papa. Kasi po kung wala si Papa, wala po kami. Ang malungkot, maging ang kanyang nakababatang kapatid na si Adonis, nagsisimula na ring makaranas noon ng mga sintomas gaya ng kay Marlon. Pero sa kabila ng hindi mapigilang paggalaw ng ilang bahagi ng kanyang katawan, namamasada bilang tricycle driver si Adonis. Naramdaman ko na siya. Parang nanginginig na. Parang hindi ako makasipa ng motor masyado. Tapos hindi ko pinansin yun. Diretso pa rin paghanap buhay ko. Laot pa rin laot. Sa Oton, Iloilo, bihag din ng kanyang karamdaman ang nooy 11 taong gulang na si Denzel. Dahil hindi makalakad ang bata, buong araw siyang nakaupo sa isang kawayang papag at sa kanyang wheelchair. Masakit na hindi siya makalakad. Hindi niya nagagawa yung gusto niya. Maglaro, hindi siya makapaglaro. Okay lang po kasi hindi naman ako makakaalis dito. Sa bansang mahirap magkasakit, dagdag pasanin kung ang dumapong karamdaman ay tinuturing na rare disease na hindi madaling hanapan ng lunas. Makalipas ang ilang taon, kumusta na kaya ang kalagayan ni na Marlon, Adonis at Denzel? Taong 2020, nang una kong nakilala ang pamilyang Roga. Mula sa Maynila, 12 oras ang biyahe papunta sa kanilang bayan sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Kasi simula pa lang ng araw ng pamilya nang maabutan namin ang batang si Ana Marie na pinapakain ng kanyang ama na si Marlon Roga. Siya ang nagsisilbing mga paa at kamay ng kanyang ama. Mula sa pagpapakain, hanggang sa pagpapaligo. Kailan ka nagsimulang gumawa ng ganitong responsibilidad sa papa mo? 5 years old po. Ilang taon ka na nga ngayon? 11 po. Tagal-tagal na rin pala, no? Paano mo pinapalakas yung loob mo? Sinasabi po sa kay Papa, lumaban po siya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa papa mo? Mahal ko po si Papa. Kasi po kung wala si Papa, wala po kami. – 2010 nang nakaramdam ng panghihina si Marlon sa kanyang mga binti. Makalipas ang 5 taon, tuluyan na siyang nawala ng kakayahang magsalita ng maayos at maglakad. Marlon, mahirap yung kalagayan mo pero salamat ka may ganyan kang anak mo. Yung sinasabi mo sa kanya pag kayo-kayo na lang. Nang matapos ang pag-aasikaso sa kanyang ama, naghanda na si Ana Marie para pumasok sa paaralan. Pinasan na ng bata ang kanyang ama papunta sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina na si Annalyn. Oras na para pumasok si Ana Marie sa klase.
Ano ang gusto mong makita sa araw ng graduation mo? Sana po si Papa umakit sa akin pag ako yung nag-graduate po ng grade 6. Ikaw ba, ano ba ang pangarap mo para sa sarili mo? Engineer po. Para po makatulong ako sa pamilya ko. Sa mga panahong ito, hindi pa rin alam ni Annalyn ang sakit ng kanyang asawa. Problema rin ni Annalyn kung paano mapapatingnan ng asawa. Kailangan pa kasi nilang tumawid ng dagat at bumiyahe ng 7 oras para madala si Marlon sa ospital na may espesyalista. Pero hindi kaya ng pamilya ang gastusin para dito. 2011 pa raw, nang huli nilang nadala si Marlon sa pagamutan. Dahil pag hindi ako naghanap buhay, wala silang makakain. Kaya sakripisyo talaga sila sa kanilang tatay. Eh hanggat ako'y malakas, so hanggat kaya ko. Pero nalaman namin na maging ang nakababatang kapatid ni Marlon na si Adonis, nagsisimula na ring makaranas ng parehong mga sintomas. Pero sa kabila ng panginginig ng mga binti at kamay, nilalabanan ni Adonis ang karamdaman at patuloy na tinutulungan ang kanyang pamilya. Parang naisip ko din, parang baka tamaan din ako ng ganun sakit. Pero nung nag-edad po ako ng 28, sinabi sa sarili ko, wala mo nang naramdaman. 2018 ba nung tinamaan ng sakit yung dalawang Oo, magulang? 28 po sila parehas eh. 2018 po, may naramdaman ako sa katawan ko. Ito, parang nanghihina siya, tampa ako. 30 pa lang po. Naramdaman ko na siya. Ito, parang nanghihina. Parang hindi ako makasipa ng motor masyado. Tapos hindi ko pinansin yun, dire-diretso pa rin paghanap buhay ko, laot pa rin laot. Sa laot po, naramdaman ko naman, ito naman, tuhod. Itong dalawang tuhod ko. Pag kinikilo ko siyang ganyan, pag inunat ko, sakit. Ito po, naramdaman ko na, hindi na siya may lakad. Ilan taong ka na nun? Nagtatatitri na po ako nung tinamaan ito. Ilang buwan din lang po nakalipas. Talagang nauta na po yung salita ko. Para malaman ang karamdaman ng magkapatid, nakipag-ugnayan ang Reporter's Notebook sa lokal na pamahalaan ng Mamburao. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Mamburao, itatawid ng isla ang magkapatid na Marlon at Adonis para masuri ng mga espesyalista. Sana po gumaling na si Papa pag ganun. Nadala si Marlon at Adonis sa Batangas Medical Center kung nasaan ang espesyalista na maaring sumuri sa kanila. Pero ayon sa doktor, kailangan nilang dumaan sa genetic testing para makumpirma ang kanilang sakit. Kaya mula Batangas, dinala namin ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa Quezon City. What we see right now is they have dystonia, twisting of extremities because of the contraction of the muscles, extremities of the arms, of the legs. Si Marlon has inversion of the legs already, and both of them have retrocollis or the backward twisting of the neck. Base sa inisyal na pagsusuri, hindi malayong X-linked dystonia, Parkinsonism, ang karamdaman nina Marlon at Adonis. Isang pambihirang progressive movement disorder na hanggang ngayon ay wala pa rin daw nakikitang lunas. 30 hanggang 50 sa kada 100,000 tao ang may ganitong sakit sa buong mundo. Makalipas ang 4 na taon, muli naming kinumusta ang magkapatid na Roga. Ito na ang kalagayan ni Marlon. Nakakakilos na siya ng mag-isa kahit papano. Nakakapagsalita na rin si Marlon. Kumusta ka na? Medyo tawa-tawa na konti. O, yung pagsasalita mo, kumusta naman? Medyo okay na. Medyo lalo ako, pero pag ilan po na natutuwid naman po ang salita. Nakakapaglakad ka na, maski pa paano. Natuloy din naman akong paglalakad. Kahit po sa lamisa, yung may tinutungkod na po, sa bangko. Gabay-gabay lang. Yan po, yan lang. Pero ramdam mo sa sarili mo na malaki na yung pinagbago. Ay, malaki po.
Malayong malayo nung una namin siyang nakilala. Aba, papakita ka na ng muscle ngayon, ha? Ang kanyang anak na si Anna Marie, nasa grade 12 na ngayon at magtatapos na ng high school sa susunod na taon. Dahil sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ng kanyang ama, mas natututukan na raw niya ang kanyang pag-aaral. Kumusta na yung buhay niyo? Ayos naman po. Nakakangiti ka na ngayon, ha? Ang ibig ba sabihin niyan, maski pa paano, umu-okay-okay na yung sitwasyon niyo, lalo na yung papa mo? Opo, mataba na po si Papa eh. Masaya po ako na nakakaganon po si Papa na unti-unti po nagbabago yung katawan niya po, lalo na po sa physical niya po. Nakakatulong din po sa akin na kapag-focus na din po ako sa pag-aaral. Ang magandang balita, honor student ngayon si Anna Marie. Kumusta naman mga grades mo? With honor po ako. Wow! Ang galing naman. Ano nga palang balak mo pag ano? Sa akin po talaga, engineer po, pero may second choices po ako na maging police po. Ikinuwento rin ni Anna Marie kung paano sila natulungan mula nang maipalabas ang kanilang istorya sa telebisyon. May tumutulong rin daw na isang foundation para matususan ang mga gamot na kailangan ni Marlon. Kasi po noon time po na napalabas po sa TV po yon, madami na po nagbigay po sa amin ng tulong, na may nagbigay po sa amin ng pang-supply po sa pag-aaral ko, sa pagkain po namin ng pamilya ko po. Maraming salamat, at magpalakas ka. Magpalakas ka, Marlon. May mga napansin ka pa bang ibang tulong na dumating para sa papa mo mula nung lumabas ang kanyang istorya? Madami po na nakapagpagawa po kami ng maayos po na bahay. At noong January 2021, natupad ang isa pang pangarap ng mag-asawa. Ikinasal sina Marlon at Annalyn. Ay, makasal na po kami. Ano ba, kasal na kayo? Oo. Nakatulong ba sa desisyon yung mag-asawa na magpakasal yung napansin nyo na bumubuti ka na, lumalakas ka na? Nalulungan po. Pero kung bumuti ang lagay ni Marlon, kabaliktaran naman ang balitang hatid ng asawa ni Adonis na si Janice. Kung noon, nakakapagtrabaho pa bilang tricycle driver si Adonis. Ngayon, hindi na raw nakakalakad mag-isa at tila lumalala ang kondisyon ni Adonis. Ano nangyari? Hindi rin po namin alam talaga kung ano yung totally nangyari. Basta pag ano po ng mga taon, pumapayat siya, hindi na po siya makatayo talaga totally ng ayos. It could be because yung phases ng XDP ay go through pa lang po nila one by one. When I say phases, typically, nagmamanifest po ang XDP around 30s to 40s, 30th to 40th decade of life. I think that could be the reason kung bakit ganun yung naging situation nung magkapatid, na ngayon, yung later na nagmanifest na kapatid, siya yung ngayon na mas severe na. Ikaw na rin ang tumatayo ngayon na bilang ama dahil sa kalagayan ng iyong asawa. Ano kahirap yung ganung sitwasyon? Ay, sensya na po. Nararamdaman ko talaga yung hirap kasi may mga anak ko nag-aaral. Hindi na sapat yung kinikita ko, yung sahod ko, para tustusan lahat yon. Yun yung hirap na nararanasan ko. Pero kinakaya. Umaasa ngayon si Janice na bumuti ang kalagayan ng asawa, tulad ng nangyari sa kuya niyang si Marlon. Kaya sabi ko, ang sa education na inaano ko sa asawa ko, maging positive. Kung nalagpasan ni kuya nga yung gano'n, kakayanin din niya. Para mabantayan ang kalusugan ni Marlon at Adonis, Adonis? Lagi mag-pray. muli kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Mamburao. Kasi nakita natin yun naman yung development ng kayong kanya-kanya kapatid. Kung kaya niya, kaya mo din. Kumusta ka na? Agad binisita at sinuri ng mga health workers ang magkapatid. Kaya may dala kami sa iyo, Chivena package, saka relief goods. Nagbigay na rin sila ng ilang food package para sa pamilya.
Sinisiguro rin nilang imo-monitor nila sina Marlon at Adonis. Nagpaabot din ng kaunting tulong ang Reporter's Notebook para sa gamutan ng magkapatid. Nakakatulong po ito sa kanila para hindi mangimay ang mga muscle nila at saka hindi mangalay yung leeg dahil walang tigil sa paggalaw. Thank you rin po sa inyo. Maraming salamat po talaga din sa pag-cover niyo po sa amin kasi talaga napakalaking naging tulong nito lalo na po sa pamilya ni Kuya Marlon.